I say thanks for the things you have done for me, things so undeserved, yet you gave to prove your love. Ako po si Maripe Imperial, ang tawagin dito sa lugar namin ay Ape. Ako po'y nagpapasalamat dahil nagkaroon ng gawain dito sa lugar namin. Dahil sa pamumuno ni Pastor Penny, ako po'y nakarating sa church nyo para po magpa-medical mission. Yung nagpunta po ako doon, nalaman ko po yung aking sakit. Ako po'y kinukuha ng maraming bukol sa aking katawan. Nagpa-x-ray daw po ako para malaman ko. Doon ko po nalaman na ang sakit ko pala po ay TB. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa ginawa niyang pagalingan sa akin. Pinagaling niya ako, pinagaling niya yung mga sakit kong mga bukol, pinagaling niya yung sakit ng TB, nawala na rin. Noon hindi ako makapangalakal dahil sa sakit ko, sa nararamdaman ko. Ngayon, nakakapangalakal na ako. Nakakahanap buhay na rin ako dahil sa tulong ng Diyos. Ngayong oras na ito, ako'y nagpupurik nagpapasalamat sa Kanya. Isang mapagpalang umaga po at happy anniversary po sa ating lahat. Ako po si Lolita Lugardo. Kasalukuyan po akong nakatira dyan sa Bulon. Ako po ay walang asawa pero may 3 anak. Nakilala ko po ang Panginoong Jesucristo noong 1987. Pero lumaki po ako sa Sunday School. Nabautismuhan po ako noong 1990. Naging masigasig po ako nung una sa pagsama, pagsimba. Nasama rin po ako sa mga camp. Napakasarap po ng may Panginoon sa puso natin. Pero ang bawat isa po ay sinusubok niya kung hanggang saan yung pananampalataya. Matagal na panahon po ako na napawalay sa Panginoon. Dahil po sa mga problema, nawala po ako ng trabaho, tapos nagkakasakit po ang aking anak. Tapos, minsan po, sumasala kami sa pagkain, wala po kami malapitan. Hindi ko po naalala na may Panginoon. Kaya po nakagawa ako ng isang maling desisyon na nagpalayo po sa akin sa Panginoon. Nagbunga po yung kasalanan ko na nakaapekto po to sa buhay ng aking mga anak. Kaya po, dahil po sa kasalanan na gawa ko, pinalo po ako ng Diyos, ng Panginoong Diyos. Binigyan niya po ako ng sakit na halos hindi po ako makabangon sa higaan. Kaya po muli akong nagbalik sa Panginoon. Gusto ko pong magpasalamat sa Kanya. Dahil binigyan niya pa ako ng pagkakataong mabuhay at makasama ang mga anak ko. Nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos dahil pinagaling niya po ako. Maraming salamat po sa Panginoong Jesus at sa mga taong ginamit niya na ipanalangin ako at tumulong financial at moral. Maraming salamat po sa mapagpalang kamay ng Diyos na kumilos sa buhay ko at sa buhay ng mga anak ko. Maraming salamat po. Purihin po ang Panginoon. I am and never hope to be. I owe it all to Thee. To God be the glory. To God.
po, mga kapatid. Ako nga pala si Cecilia Lenos, may 6 na anak. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil nga mula pa lang nakikita ko na po yung kanyang pag-alalay sa akin dahil malayo ako sa aking pamilya, nagkaasawa ko. Ang mga pagsubok ay laging nasa buhay namin. Pero dahil nga ako'y hinubog niya at pinatatag niya ang aking pananampalataya para sa kanya, sa nangyari sa buhay namin, maraming pagsubok ang dumating mula pa sa mga anak ko. Hindi po ako nakakalimutan ng Diyos. Lagi po niya akong inaalalayan, lalo-lalo na ang iglesia ito na humuhubog sa akin. Lagi po siya niyang ginagamit ang iglesia nito para sa aming pamilya. Katulad pa ng pinakamatinding pagsubok na ibinigay niya po sa akin, yung mawalan ako ng asawa, namatay ang mister ko. Yung time na yun na inatake ang mister ko sa ospital, hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Yun ang time na talagang hindi ko malaman kung ano ang nararamdaman ko, kung ako'y magagalit sa kanya or sisihin ko siya dahil ako'y nagtiwala sa kanya. Dahil nga kung sino pa yung katuwang ko sa buhay, yung ba ang inaalis niya sa akin. Pero hindi ko alam na yun pala ay plano ng Diyos sa aking buhay. Kaya gusto ko na nagpapasalamat sa Panginoon dahil nga sa ganong pagkakataon, hindi rin nagtagal ang galit sa aking puso sa kanya dahil nga binigyan niya ako ng kapayapaan at maraming taong ginamit para sa aming pamilya ko. Hindi ko alam kung paano na magiging mangyayari sa amin dahil ang padre di pamilya ko ay nawala na akong katuwang. Hindi ko alam na mas matindi pala ang gagawin ng Diyos sa aming buhay dahil sa tinagal-tagal na panahon, yun ay inaasam ng panganay kong anak na makita niya ang mga kamag-anak niya. Pero noong araw lagi kong sinasabi sa kanila na bahala na ang Diyos. Bahala na, may time yan. May plano ang Lord para dyan. Kaya sabi ko sa kanya, umasa na lang tayo sa kanya. Pero dahil nga sa pangyayari ito, hindi ko akalain na nung namatay ang mister ko, nung pagkatapos mailibing, unti-unti ng pagbabago sa buhay namin na akala ko ang pamilya ko maliit lang, kami lang. Pero dahil nga ang Diyos ay mabuti sa aming buhay, hindi pala, kahit malayo sila, nandun pa rin pala sila sa akin, nahanap pa rin pala nila ako. Ngayon, awa ng Diyos, hindi naman kami, kahit papaano, hindi naman kami talagang makakaawa. Dahil nga po, mahal ako ng Diyos. Mahal kami ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag tayong mawala ng pag-asa. Kung ano man ang matinding pagsubok na dumarating sa buhay natin, yun po ay dahil sa mahal tayo ng Diyos. Gusto niyang baguhin niya tayo at magtiwala tayo sa Kanya. Nagpapasalamat po ako sa Lord dahil nga sa mabuting ginawa niya sa aming buhay. Dahil yun nga, God is so good in our life. Magandang araw po sa inyong lahat. Happy anniversary po. Ako po si Julie Torion, taga Pulo Uno. Dati po, sabay-sabay po kami nagsisimba. Nabuo ang pamilya ko. Nabuo pa po ang pamilya ko. Noong 2007 po, July 5, namatay po yung anak ko. Tapos, pagkatapos po ng isang buwan, pinawang po manugang ko. Nawalan po ako ng pag-asa. Tapos, bumagsak ang pananampalataya ko. Ayoko maglalabas ng bahay, hindi ako nagsisimba. Sa loob ng 2 taon, ganun lang po yung ginagawa ko. Nakakita ko yung katawan ko bumabagsak. Tapos, itinan ko yung mga anak ko. Kawawa naman. Pagkatapos, nung 2 taon, ang si Joanne, kamatayan, sabi ko sa asawa ko, magsimba kami. Nanusap po ang Panginoon sa akin na lumaban ka, huwag kang mamatay ng walang laban, bumalik ka sa akin. Kaya po,
mag-umpisa na naman po kami magsimba. Sama-sama na naman po kami. Pagkaraan po ng 3 taon, kasakit po yung asawa ko. Namatay. Ang hirap. Parang hindi ko na naman kayang dalhin. Hanggang ngayon, parang lang nagsisimba ko pero parang kulang pa rin. Pero hindi kumpleto yung araw ko pag lang nakasimba sa nandun pa rin yung pagpapasalamat dahil hindi niya kami pinababayaan. Tsaka binigyan niya kami ng pagpapala, yung apo kong bingot. May ginamit siyang mga tao para makatulong. Ngayon, na-opera na siya. Kaya minsan ang tanong ko, yun po ba yung kabayaran ng 3 taong nawala sa buhay ko? Pero ando din po yung pasalamat ko na hanggang ngayon hindi kami pinababayaan niya. Kahit hindi ako humingi, nandun po siya, nakaalala sa amin, binibigyan niya po kami. Ando pa rin yung pag-asa. Ngayon, nakatayo pa rin po kami. Sama-sama kami nagsisimba ng mga anak. Tulad ninyo, sana sama-sama tayong kumapit sa Panginoon. Walang hanggang pasasalamat ang gusto kong ipaabot. Feels like I